Yes. Magandang hapon muli and happy Sunday again. Nandito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Oo, may nakikisawsaw sa usapin. Si Hayer nakikisawsaw sa issue ni Shawi. Ang Duterte ang sinisisi, sinupalpol ni Tio. Agoy. Ba't kaya pag may mga bumabanat, madali lang ma-back to you. Kagaya nito ni Shawi! Binanatan dahil wrong choice daw itong si Pangulo. At tinuro ang kanyang asawa na si Kiko Matching. Diyos ko po, Marimar. Oo, kami ho ay nagtataka sa mga banat nyo. Ganyan kasi mga estilo ng mga talunan ano? May mga parinigan. Nako po, Karudi. At sorry nga pala meron ho nag-comment sa atin na okay naman daw yung ating reaction video ko. Very informative. Ang problema lang daw po, dumudura ako. Hindi po ako dumudura. Ako po yung umiiwas sa camera kasi po ako yung nahihigab. Hindi higab, ako yung naaaching dahil meron po akong rhinitis. So every time po, every morning pagising ko, meron na po akong mga ganyan. Kaya bawal po sa akin yung mga fumes, alikabok, yan, madali mag-trigger at madali akong matching. Buti nga ngayong hapon, wala. So kaninang umaga, talagang pagkagising ko pa lang, Makati na kagad yung ilong ko. Kaya sorry naman po, hindi po ako tumudura. Bakit ko naman po gagawin yung pagdura? Dismiyo. Hindi po ako galit kinukorek ko lang po talaga. Pag gumanon po ako at nawala ako sa camera, kung hindi po ako magbabahing, magpupunos po ako ng aking nose. Kasi po, tutulo po talaga siya. Nakakairita, lalo na pag nakita nyo, di mabubuwisit kayo lalo. Every time na makikita nyo na gumanon po ako po ay umiiwas para hindi nyo makita. Nakakahiya po sa inyo. Nakakahiya po sa inyo. Pero mabalik tayo. Bakit ka na naman nakikisawsaw? Yung general, 4-star ba? General na hindi umabot sa 4-star at naging tagapaglinis ng MMDA. Kilala nyo naman siya. At meron dito, senador na maingay, ginagamit lang sa pamumulitika nila. Blue ribbon, nililihis ang usapin. Yan. Bakit kasi kayo hindi nyo matanggap na malapit nang umupo si BP Sara at gumagawa na naman kayo ng mga kwento nyo? Tsaka dati, di ba, himod puwit ka rin. Eto si Shawi. Dati, kung todo ano niya kay Tatay Digo, Diyos ko po. Ayaw mo na lang ikaw ang tumakbo para maranasan mo. Na hindi ka iboto. Wala. Wait ka na lang dahil sa 2028, wala na akong makakatikim sa inyo ng boto. Asahan nyo, sabi ni Aling Ledesma, magaling yan. Nakaka-predict yan. Di ba? Kasi huwag ka kasi makikialam Kung ayaw mo ma-back to you, nag-iiyak ka pa nga Kung ayaw mo ma-back to you, relax ka lang. Hayaan mo na lang na talunin ni BP Sara lahat ng kalaban niya. Ganun lang. Simplihan lang natin. Pasok na rin to. Mula sa simpleng personal na hinaing, nauwi na naman sa isang malawak na bangayan sa social media ang isang isyong may halong showbiz at politika. Yan na. Sa panahong mabilis kumalat ang bawat salita at biro, ang emosyon ng mga personalidad ay nagiging gatilyo ng mas malalaking diskusyon. Ayun, yun na. Ito ang naging mitya ng panibagong palitan ng pahayag na kinasangkutan ng megastar na si Sharon Cuneta at ng ilang personalidad na hayagang ipinagtanggol ang pamilya Duterte. Agoy! Pinag-uusapan sa social media ang sunod-sunod na pahayag at reaksyon na kinasangkutan ng megastar na si Sharon Cuneta at ng ilang personalidad na hayagang ipinagtanggol ang pamilya Duterte. Matapos ilabas ni Sharon ang kanyang matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Agoy ka, tapos iyak-iyak ka ngayon. Tapos di ba sabi pa ng anak mo, anong sabi ng anak mo sa post? Yun ang hindi mo matatanggap. Kumikita na kayo, artista na kayo, kailangan niyo pa ba ng mga ganyan?
'Di ba? Alam nyo, ang masasaktan dito yung supporter eh, hindi naman si BP Sara eh. Hindi naman si Tatay Digong eh. Ang supporter ang magba-back to you sa inyo. Oh, sigurado, for sure, iiyak at iiyak kayo. Oh, kita nyo, napaluha ka. Kaugnay ng umano'y pambabatikos ng ilang taga-suporta ng dating administrasyon sa kanyang pamilya at sa isyong politikal na kinasangkutan ng kanyang kapatid. Ayon sa aktres, ilang taon din umano niyang pinilit unawain at ipagtanggol ang kampo ng mga Duterte, ngunit napuno na rin siya ng madamay ang kanyang pamilya sa usapin ng politika sa Pasay. Ikinwento ni Sharon na mismong ang pamilya Duterte umano ang nag-udyok sa kanyang kapatid na si Chet Cuneta na tumakbo sa pagka-alkalde ng Pasay, subalit kalaunan ay sinuportahan ni Vice President Sara Duterte ang katunggali nitong si Emmy Calixto Rubiano, na siyang naging Kaya naman pala may galit. Eh, kung talagang ganun talaga ang politika, 'di ba? Oh. Dahil si Calixto pala ang sinuportahan ni ano, ala ka naman suportahan kayo. Eh, kilala kayo na bumabati, yung asawa mo eh, kilalang-kilala. 'Di ba? Alam ka namang, Diyos ko po naman. Kaya pala galit. Eh, sabi sa video ha, sinuportahan pala ni BP Sara yung mga Calixto. Oh, eh, dapat daw, yung kapatid niya na lang. Puwede ba yun? Eh, magkaiba naman yung, paniniwala ni Tatay Digong, eh. May different thinking naman sila, eh. Kung si Tatay Digong, eh, sinuportahan yung kapatid mo, eh, iba siguro si BP Sara. Ano? O kita mo nga yung nangyari. Ayaw ni Tatay Digong kay Bonget o kay Pangulo, gusto ni BP Sara. O nabudol si BP Sara, 'di ba? O ngayon ganito rin. O, ayaw ni BP Sara, pinili niya si Calixto. Mahirap ba intindihin? ugat ng mas malalim na sama ng loob. Sa kanyang emosyonal na pahayag, diretsahan niyang sinabi na ilang beses na umano silang nasaktan, at hindi na niya kayang manahimik habang nadadamay ang kanyang pamilya sa patutsada at batikos sa politika. Ang ilan ay naantig sa kanyang mensahe at nagpahayag ng suporta, habang marami ding kumontra at ipinagtanggol ang panig ng mga Duterte, Siyempre, of dahilan course. upang muling uminit ang bangayan sa pagitan ng magkakaibang kampo sa social media. Kasabay ng pagigting ng diskusyon, muling Ang tao marunong na, hindi niya papabayaan na, oo, ang mamayani ay mga, kita niyo, sinuportahan yung nasa tama. Hindi lang natin alam kung ano pa yung hugot. Pero eto kasi yung pinagmulan, eh. Bakit kasi naghayag ka ng ganyan? Ayan tuloy, mahirap ma-back to you. 'Pag na-back to you kayo, dire-diretso yan. Wala pang eleksyon 2028 pero may patutsada tungkol dyan si Vice President Sara Duterte na pinalaga ng Malacanang. Biniro naman ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa naging running mate noong 2022. May report si Ivan Mayrina. Happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Sa tawa mo pa lang, ha? Usap-usapan ang sinabing yan ni Sharon Cuneta sa gala kagabi sa Intramuros para kilalanin ng mga Pilipinong may malaki ambag sa arts at entertainment. Kabilang sa langharana sa first couple, si megastar. May bahay ni Senador Kiko Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. Katunggali ang running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Sa tingin nga ba ng Pangulo yung nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon Ito na naman Ate siya, Shari, ni Sharon Cuneta, Ito na naman siya. Sige, tuloy mo lang. Mamaya at papaliwanag malamang natin. karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinion po yun ni Miss Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Vice President Duterte. Nang tanungin si Duterte tungkol sa plano sa 2028, puna sa kalagayan ng bansa ang itinugo ng bise. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang
bayan. Tama naman sinabi ni Bibi Sara. Anong problema dun? 'Di ba? Anong problema? Ano ba nangyayari ngayon? 'Di ba lubog ang bansa sa utang. Yung mga proyekto nawawala at wala naman talaga. Oo. Kaya tinanong niya, may gobyerno pa ba tayong aasahan? Ngayon, sa usapin doon sa wrong choice, kayo lang ho ang na wrong choice. Ah, feeling nyo kasi magaling yung namumuno. Hindi nyo lang alam, kumuha lang ng ng tulong sa mga Duterte. Ilang beses nagpabalik-balik ng Davao yan para, 'di ba? Para makahingi ng suporta sa mga Duterte dahil napakalakas ng Duterte. Pero ewan ko ba? Oo. Simula nung nakaupo na, ayan na. Nagtapang-tapangan na. Lahat ng pwede nilang gawin, ginawa na nila. Oh, totoo naman eh. 'Di ba? 'Yun ang katotohanan. Oh, sana lang mamubalik uli yung pagkapanalo ng Duterte at maback to you sila lahat. Diba napakaingay nitong napakaingay issue ng... Hoy, gusto nilang mag-ingay because they try to present a new narrative, a different narrative that will benefit them politically. Para namang hindi mo or nakikita. yung iniisip ng mga masa, sinasabi, pinag-aawayan yung West Philippine Sea dahil may natural gas, mayaman ng karagatan dyan, yung mga isda, etc. etc. Mayaman talaga? Mayroon naman nagsasabi, it's because of geopolitical issues. Yun na mas malalim naman at mas mahirap maintindihan dahil yan ginagamit tayo ng US, China, Taiwan, etc. Hindi kasi, ASEAN, Japan. Marami kasing sumasaw-saw. Sinasabi ko sa iyo kanina. Yes, sir. Even the learned, the most learned former justice of the Supreme Court. Initially, Senator Lacson sabi niya, hindi totoo yan because I have reviewed the budget. Naku, yung Later isa pa yan. he conceded na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Aba, sinabi niya na yung ganun eh. We're talking here of the 9 billion pesos na hinandel ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the taripa there is 16%, kaya nga 8 billion eh. So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Kaya nga, drop nga pero pag ganong-ganon. Ano ba talaga? Pag nandun, pipirma na kayo. Hindi ako pwedeng, nang hindi ko makita yung final and the final report will always be ratified by at least 11 signatures. Bang senador na sinasabi, pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island. Yun yung gusto nilang palabasin. Dahil yung splice video, napakita ng isang nagmamagaling na senador. Pero nung pinaliwanag ni Senador Marcoleta ng maayos, ay naliwanagan. Bakit ganun ang ginawa? Sabi na sa comment section, baka daw nagbablog na raw daw yung gumawa ng video. Kailan ko daw sinabi? Galante ito si Alam mo, ini-splice nila eh. Tama yun. For the record, para maging klaro, ano yung talaga? sinabi niyo, sir? That happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Ay, oo nga. Parang last week yung government, So I was surprised that even the one who represented them, who's a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. More than 200 nautical miles 270 away. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela did not even tell them the whole story. So, akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. Yes, I've been so transparent about it. So, teka, ano nangyari? this is a lumitaw yun. Navy captain, sir? Hindi, armed forces siya.
So, Army or Si ano? Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. General, general. Kaya lang, civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang, tayo naman. So, under, Kahit civilian ka na, DOTR. naka-uniforme ka pa. So, Under DOTR ang Coast Guard eh. Yes. Yes. Pero, So, uniform servicemen sila. Yun ang naging so problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Oh. Walang question doon, di ba? Oo. We exercise sovereignty over Kalayaan question because doon. matagalan nating occupied Tayo yun. ang occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes. Oo. Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kinokonect nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Yes, Magkakaroon na napakaraming obstacles Yes. doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ko sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. So nung minumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan, ha? So hindi niyo Pero sinabi bahala na ka. i-give up na natin. Hindi, bahala ka. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Okay? So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang, no? I am not advocating. Teritoryo natin yun eh. Yes. And territory is not part of the ruling or of the arbitral tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction Wala. niya. Kasi unclose yung sa arbitration. Unclose tayo, Unclose tayo. Ano ba yung napakahirap na intindihin? Bakit pinalalala? Bakit nila ginawang chapsuy? At meron pang isang retired justice at isang professor ng UP ang naglagay ng seasoning. Kaya lalong naging chapsuy. So very clear, Atty. Trixie, hindi niya pinamimigay. Tama. Aba, hindi natin sinabi ko nga. Hindi rin naman siya, wala rin namang personality si Ang premise ko nga, Senator sabi ko, Ipamigay, Kapitan, we have to defend and protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila yung pick na sinabi ko na paano mo gagawin yun without giving it up. I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Atin. So, para sa kaliwanagan, Napunta na ako So, doon. anong pinag-uusapan lang? Mayroong functioning government, local Yung government doon. tubig doon ang pinag-uusapan Oh, because yan of the na. difficulty of enclosing it and connecting it correct. and included in the West Philippine Sea. Oo. So yun naman pala, kakampi pala si Senator Marcoleta At pinalalako lang natin na niya. atin at walang kaduda-duda yung Kalayaan Island. Oo. Kita nyo na. Kasi nga we have a functioning local government Yes. unit. We own it. Our sovereignty. Kasi nandun tayo sa atin yan. Yun, ang linilinaw lang niya na malayo yan sa EEZ. It's not part of Part our of EEZ. EEZ. Oo, Ang hindi concern siya, kasi natin, yung tubig nga, Correct. Malinaw pinipilit na natin dalawa. i-define yung meets and bounds ng West Philippine Sea. So, Yes, i-include natin yung tubig nila. Pag ginawa natin yun, Atty. Trixie, you are appropriating Yes. the high seas. Teka, maano lang ako, light. Na-confirm ba yung mga kapitan? Because they cannot answer. Oo naman, sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, okay lang. I will not take it against you. Yes. Yan, kita nyo na. Pinaliwanag naman talaga ng maayos. Hindi lang natin siguro, yung mga nagbubulag-bulagan, hindi nila matanggap. Yung mga gustong iparating ni Senador Marcoleta. Kasi nga, oo, against sila. Oh. Diba? Sure tayo. Oo, galit na naman sila pag narinig na nila itong usapin na ito. Oh. Meron nga dyan na magpapile daw, yung mga signature daw para pasibak si Senador Marcoleta. Gawin nyo! Gawin nyo lang kung anong gusto nyo gawin. Pero maniwala kayo sa akin, hindi nyo mapapasibak si Senador Marcoleta. Promise. Totoo yan. Oo. Atty. Trixie nagsalita na patungkol dito sa laban. Ang pang tatapat nila si Virus.
pangtatapat nila kay BP Sara, naku po, malaking ano to, kahihiyan pag natalo ito si Virus. Oo. Kaya bang Yun talunin? naman na you can fake it till you make it ay isang form, isang strategiya o taktika para sa eleksyon. Kailangan talaga ang mga nag-aambisyon maging kandidato ay i-portray nila na malakas sila. But in this case, medyo may slight fail kasi mayroong kondisyon kailangan magkaisa para manalo. Acknowledgement ito ng lakas ni VP Inday, ng taas ng kanyang popularity ratings at trust approvals. So kailangan nilang mag-resort sa ganitong mga strategiya at ganitong klaseng communication style. Kumbaga na magpo-project ka ng strength pero hindi niya kayang i-project ng lubos kasi nga inaamin nila na by themselves o yung itong mga hiwa-hiwalay na maliliit na grupo ay masyadong mahina kung lalabanan nila ang Vice Presidente. So it will require na mag-vote in pa sila para lang magkaroon ng credible na challenge yung kanilang panig. So ako, I don't see that happening anytime soon. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Trixie Cruz Angeles, dati pong Press Secretary. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Ay, magandang umaga din po. Salamat din sa imbitasyon. Opo, Attorney, ang ating Vice Presidente Sara Duterte kamakailan po ay nagbigay na po ng pahayag patungkol nga po dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya, lalo na po ng grupong Akbayan at ito pong makakaliwang grupo. Ano ho ba ang inyong reaksyon tungkol po dito? Sabi ng Vice Presidente, baseless, walang ebidensya at pamumulitin ka lamang itong impeachment nga laban po sa kanya. Actually, matagal nang sinasabi ng ating Vice Presidente yan. Take 2 na nga po ito. Parang round 2 na ito. Hindi naman po kasi nagbago yung reklamo na inihain from last year at saka this year. So, napansin din po natin sa sariling pahayag ng mga nagreklamo o naghain ng reklamo na ito, nakikita natin o naririnig natin na ang explanation nila ay dahil daw hindi masyadong nakapag-explain si VP Inday sa kanilang mga paratang last year. Kung matatandaan po natin, nakailang inquiries sa Kongreso o sa Kamara de Representantes ang mga representante natin at panay ang tanong nila kay VP Inday, minsan wala po sa lugar katulad ng sa budget hearing, katulad ng sa ibang mga committee hearings. At ang akusasyon pa nila ay bakit daw hindi sumasagot ang ating Vice Presidente sa kanilang mga katanungan at minsan hindi pa daw nagpapakita. Hindi po ito umaabot sa punto na pwede kang mag-file ng isang reklamo for impeachment kung hindi ka lang masaya sa mga kasagutan ng ating Vice Presidente sa budget hearing halimbawa. So parang masyadong either hindi handa yung mga naghain ng reklamo na sumagot sa katanungan kung bakit sila naghahain ng ganito laban sa Vice Presidente, isang Vice President na napakalaki ng mandato, nakailang boto siya, 33 million votes noong 2022 elections. Pero kung siya ay tratuhin ay minsan akala mo ay hindi, diba? Parang wala siyang mandato, parang inuutos-utusan lang ng mga nagtatanong sa kanya sa Kongreso. Bunga ito ng, alam natin na pinagplanuhan siya at yung mga inquiries, kunwari in aid of legislation last year, ay sariwa pa sa isip natin. At alam natin na ito ang talagang pinagpaplanuhan nila na maghain ng isang impeachment complaint with the end in view na matanggal siya. Unfortunately, dahil nga magaling siguro sumagot ang ating vice at saka kukunti lang talaga ang kanilang maihuhugot na facts, ganito kahina yung kaso na naihain nila. And so we've come full circle. Ito na naman po tayo, same complaint, same faces, walang pinagbago. And hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagbigay ng mas mabigat na dahilan sa pagfa-file ng ganitong kaso. Opo.
Attorney, ano sa tingin po ninyo yung sabi mo nga take two na ito at lagi na itong sinasabi ng Vice Presidente. Anong sa tingin mo ang nag-trigger sa Vice President na magsalita? Lumabas na dahil nakikita natin usually yung tagapagsalita niya, ang legal counsel niya sa impeachment na si Attorney Michael Poa yung nagsasalita, sumasagot po doon sa mga reklamo o yung mga akusasyon laban po sa Vice Presidente. Ang ginagawa ng ating vice ay fini-frame niya yung konteksto at saka itong reklamo sa impeachment. Nilalagay niya sa tamang konteksto para makikita natin. Ito'y aksaya ng oras, aksaya ng resources at maliwanag na hindi public interest ang pinupuntirya. So para lang hindi malingat sa isipan at sa paniningin ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit inihain ito. Alam niyo naman, matatamis rin minsan ang salita ng mga taong naghahain, parang pinalalabas na ito para sa katarungan, for accountability, for transparency. Very transparent naman kung ano talaga ang tunay nilang pakay. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, may legal na batayan ba itong paratang sa impeachment complaint, lalo na po doon sa issue kay itong Mary Grace Piatos? Uulitin natin, medyo nakakabahala na ang mga makakaliwang grupo Ayan na. ang naghain ng isang reklamo na nagde-demand na mag-release ng impormasyon na normally talagang itinatago for national security. Tama. Ulitin ko, ang sa saligang batas, ang binabasa natin dyan ay talagang required ang transparency for accountability ng mga public officials. Ngunit may mga exceptions ito at ang isang exception dyan ay national security concerns. Hindi mawawala sa isip ng ordinaryong mamamayan ang relasyon ng mga naghain dito sa mga grupo na designated terrorist groups. At nakakabahala na sila yung nagde-demand ng pagre-reveal o paglalabas ng mga confidential matters na maaaring makapagpeligro sa buhay ng mga confidential agents or informants or makakapeligro sa mga operasyon na intended na protektahan ang seguridad ng bayan. Yun yung mga gustong ma-impeach si BP Sara. Hindi sila makamove on doon sa confidential fund na kahit na sinagot na ng COA, sinagot na rin ng dating ombudsman na ang confidential fund in the root word of confidential, dapat hindi mo malaman kung sino yung nakapangalan doon. Bakit kinukulit nila? Oo nga naman. Matitigas lang talaga ang ulo nila kasi ang target lang talaga nila buwagin ang napakalakas na pwersa ni BP Sara sa 2028. Doon kayo maasar, lalong-lalo na pag nalaman nyo na universe na ang nagtatadhana sa pag-upo ni BP Sara. Asar na asar itong mga ito, baka magbigti na sa galit. Lalong-lalo na yung Cruz, yung mga taga-mountain, yan si Trilling, yung mga senador na may lihim, nagalit kay BP Sara. Kilala nyo naman yan Yung mga congressman na bayaran, andyan sila. Kaya pagdating ng araw, konting kembot na lang, 2 years na lang. Almost. Siguro 2026 na. 27, kasi May naman ata election May or April. May, palagyan natin yan. Konti na lang, hindi naabot ng 2 years. Sisimula na ang bakbakan. Kaya lagi kayong abang-abang. Sabi ko siya, painit na ng painit yung usapin patungkol sa national election o presidential election. Ngayon, kung ang balak nila ay hindi makatakbo si BP Sara, nek-nek nyo. Kwento nyo sa unggoy, sa pagong, kung ano-ano mga paninira nyo, hindi kayo magkatagumpay. Dahil si Universe ang nagsalita na ang babaeng presidente walang iba kundi si BP Sara lang. Mga unggoy, mga iyakin. Ang dami nilang iyakin, mga kasama. Kaya kita mo, yung mga kaalyado ni BP Sara, ginagawa nila ng kwento. Merong congressman na pinakasuhan, narekomenda ng Blue Ribbon na pakasuhan, anak ng bugi. Mga kasamahan nyo, pinapakasuhan nyo. Para saan?
pagdating ng botohan daw sa Senado, kung uusod yan, kasi na-technical na sila, paulit-ulit natin sinasabi, yung final na impeachment case, ngayong pangalawang pagkakataon, at yung unang-unang nag-file medyo mangmang. Di ba? Sinabi na ng February 6, pwede ka mag-file February 2, pinail mo. O di bang ka kung hanggang halimbawa, na hindi ka nakaabot lagi sa ating mga upload video at nalalampasan mo, babalikan mo lang ho yun. Tignan mo lang. At kung hindi ka naman nagbibigyan ng notification, search nyo lang po palagi si Kuya Goods. At meron dyan join button. Sali kayo sa community para meron kayong natatanggap na notification. Huwag nyo kalimutan mag-join. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!